one of the most lethal and legendary players in pool history. Si Efren Bata Reyes. Ang sumikat at nagpasikat sa larong bilyar sa Pilipinas. At isa sa pinakapopular na billiards player sa buong mundo. Saan siya nagsimula? He had no money. He had only one pair of pants and one shirt. Paano niya naabot ang tagumpay? Pupunta kami sa McClark. Nilalaro namin mga serviceman noong araw. At anong naghihintay sa The Magician? Ngayon tila nawawala na ang kanyang magic. At 54, you're different from your skills at 30. Alam natin yun eh. Kung sasabihin mong kasing galing ka pa rin, linuloko mo ang sarili mo. Sa loob ng higit 30 taong pagbibilyar kung saan nakapag-uwi ng sari-saring parangal, wala bang balak si Efren Bata Reyes bitawan ang kanyang tako. Pero sa kanyang sunod-sunod na pagkatalo ngayon, bilang na lang simpleng manamit, palangiti, kahit na bungi, at pakamot-kamot lang sa ulo. Sa unang tingin, di ko naisip na siya ang tinatawag na The Magician ng larong bilyar. Pero nang hawakan na ang kanyang tako, ibang Efren ang nakita ko. He is a natural mathematician or whatever you call it, because he sees the angles like nobody else does. And he takes risks that others don't take. Sa pagbanda, placing, at makalaglag pang ang trick shots. Kayang-kaya ni Efren ubusin ang lahat ng bola sa billiards table. Kasi siyempre, entertainer yan eh. Nakaka-entertain siya eh, kaya gusto siya eh. Meron kang mabibigla na ganun pala. Yun ang binibili siguro sa kanya. Spectacular. Yung mga nanonood, parang yung hindi sila humihinga pag nakikita nila si paring Efren. Papasok pala siya ng bilyaran, talagang pinapalakpakan na siya ng mga tao. Swerte talaga yata. Papasok kayo. Sa galing magmanipula ng bola, iniidolo si Efren ng mismong mga idol sa larong bilyar. Si Ronnie the Volcano Alcano ang huling tumalo kay Efren sa isang tournament noong nakaraang buwan. Pero tuwing bubuka ang bibig niya, walang duda kung sino ang kanyang inspirasyon. Siyempre, yung naging idolo ko si Efren, para masabing talagang idolo ko siya, nag-decision ako nung yun na magpabunot din ng ngipin para masabing talaga ni Efren, na talagang hawig na parang Efren din. Ano po yung katangian ng kanyang billiard game na angat sa mga iba? Siguro, unang-una, God-given talent yun eh. Ang tawag nila sa billiard, yung touch, yung pulso. Hindi lang daw sa bilyar namumukod-tangi si Efren. He's probably the simplest, humblest man I ever met in my life. There are two people that strike me with their humility, Flash Alonde and Bata Reyes. Bakit? Not a mean bone in their body. Never said anything nasty about anybody. Took the good with the bad. Pagkatapos, they were so nice to the fans. What sets him apart from other billiard players? His humble beginnings, his very poor beginnings. Wala naman ako may gan doon kundi puro lamesa lang. Dito na rin ako natutulog kasi sa ibabaw ng lamesa eh. Kaya pagkagising ko, naglalaro na ako. Pagka bago ako matulog, naglalaro. Bata ang pangalan nyo? May kapangalan kasi ako. So mas unang magaling sa akin yun eh. Siyang unang-unang kilala bago ako. Kaya yung pagka nagkikita, pagka nagtatanong mga ibang player kung sinong Efren. Kaya tinawag yung isa, Efren matanda ako, tinawag na Efren bata. Sabi ni Mr. Puyat kanina na God-given daw yung talento mo sa bilyar. Ano ibig sabihin nun? Parang binigyan ako ng galing ng nasita. Severe pa lahat nga ng pamamaraan dito sa paglalaro ng bilyar eh.
natutunan ko. Hindi ko malalam na sport din to kasi nung dati, nung una pa to, pangkanto-kanto lang daw to. Sabi ng mga matatanda, binabawalan pa nga kami pumunta ng bilyaran. Panglima sa 9 na anak ng tindero sa palengke sa Culubasa, Mexico, Pampanga, si Efren. Wala akong ginawang kalokohan yan. Mabait yung bata yan. Hindi man makikipag-away yan. Yung bata yan, kaya hindi marunong salamuha sa mga taong Para makatulong sa pamilya, dinala ng ama ang 5 taong gulang na si Efren sa Maynila. Nagtrabaho siya bilang bantay sa Lucky 13 na pag-aari ng kanyang tiyo. Wala raw siyang hilig sa bilyar noon. Nag-interesado ako sa tuwing makikita ko may naglalaro, may inaabot na pera. Hindi ko pa naintindihan yung pustahan ng araw. Kaya naglaro na rin para bigyan din ng pera. Parang yun yung naging motivation mo, yung pera. Pero sabi mo hanggang dito lang yung table. Paano ka naglaro? Pag hindi ko naman abot, kumukuha ko ng case, 3 Coca-Cola na case para abot ko. Pursigido si Efren. tira ng tira, isang kamay lang na kung di man nakikita yung ano. Tapos ano pa siya ng ganun bago niya titiraan isang kamay nun. Hanggang sa natutong ano yun. Dito na rin ako natutulog kasi sa ibabaw ng lamesa eh. Kaya pagkagising ko, naglalaro na ako. Bago ako matulog, naglalaro din ako. Ikinagulat ni Pinong ang talento ng kapatid. Hindi naman namin alam yung talagang kung marunong, kung gagaling ba siya o hindi. Tapos nung nakita namin talagang gumagaling. Ang ginawa, yung chewing ko nga, yung sinama sa mga pinalaban. Tinalo niya yung champion. Gumaling na siya rito sa packet. Marami na siyang tinatalo. Lahat na nga kami, mga marurunong, talo na sa kanya. 12 anyos nang magsimulang dumayo kung saan-saang bilyaran si Efren para lumaban. Dahil sikat ang pelikulang The Hustler, in ang pustahan sa mga bilyaran noon. Kwento ni Mang Berting, pinustahan ng mga kaibigang Chinese ang mga laban ni Efren. Yung meron siyang amo na pangalang Guding doon sa eskulta. Ginawa siyang tirador tapos may sweldo siya. Nag-enjoy ka ba dun sa mga biyahe-biyahe na kinuha nyo sa mga iba't ibang lugar? Ba't di ako mag-enjoy? Tuwing tatay kami, puro panalo kami. Lagi ako inaabutan. So, lagi rin ako minuot. Dito ko una nakita si Efren. Naglaro siya, puro talo siya. Sumunod na taon, ibang Efren na. Mabilis gumaling. Ang kaibigang si Rolly ang naging kasama-sama ni Efren sa paglilibot ng mga bilyaran para mangharang o makipagpustahan. Pupunta kami sa McClark. Nilalaro namin mga serviceman noong araw para kumita, alam mo na, di ba? Paikot-ikot doon. Mahawak na kami ng libo-libo na rin noon. Dollars ang tinatalo mo di ba? Nakilala si Efren sa mga fancy shots na na-develop niya sa panonood ng mga tsumatsambang manlalaro. Ang meron mga fancy shot yung mga hindi marunong. Puro tsamba lang yun eh. May tumitirang mahina, lumalakas ang tira. May tumitirang malakas, humihina ang tira. May tinitira yung kung saan tira yung pamato ko sa ibabaw, sa gitna o sa taas, nag-iibang takbo. Dahang-dahang sumikat ang pangalang Efren Reyes. Naging kilabot siya ng mga bilyaran. Kasi nakikita nila may turno ko, nahirapan sila. Kaya madaling yung may lumaban sa akin. Okay, nagtrabaho na lang ako sa printing press. Naging tagaayos ng comics si Efren sa isang printing press. Pero wala pang isang taon, bumalik rin siya sa bilyaran. Sweldo ko sa loob ng isang buwan yun, 90 pesos. Sa bilyar na lang ako. Ganon din, kumikita rin sa bilyar. Di na lang sa bilyar kasi kahit isang beses lang ako malabay sa loob ng isang buwan, pwede na ikikitain yung tinrabaho ko sa loob ng isang buwan. 1975, nang maispatan ng isang Amerikanong sports writer si Efren. Nanood siya rito doon sa may Lucky 13. Nandun siya may bintana, kuha na siya ng kuha. Umuwi ngayon siya sa Amerika. Tinanong yung mga player,
kung sino daw ang pinakamagaling sa buong mundo. Eh sumagot yung isa, ang pwedeng tumali sa amin, Japanese, sabi niya. Kasi madalas sila maglaro dito, ang sagot nung gumagawa ng libro, may tatalo na sa inyo niyan. May darating na siya rito, taga-bundok, sabi niya. Ang pangalan niya, Efren Reyes. Nasira raw ng balitang ito ang diskarte niya. May plano na pala kasi noon ang isang Pilipino sa Amerika na ilaban doon si Efren. So balita na yung Efren Reyes na pupunta doon. Eh paano pa ako? Hindi naman tournament ang hangad ko doon eh. Ang hangad ko doon, mangharang lang kami. Mangharang, lalaban ng pista kung kanino lang doon. Eh pagkilala na ako, hindi na ako makakarang, wala na. Dahil sa alingas-ngas na darating ang isang Efren Reyes, nagbago sila ng strategy. Gumamit ng ibang pangalan si Efren, Cesar Morales. Hindi niya sabihin na siya yung Efren Reyes. Kasi sa Amerika noon, narinig na yung Efren Reyes, pero hindi na alam kung sino. So pagdating niya ron, naging disguise siya. Mga asin lang talaga siya noon. Wala siya makakalaban dahil makakapaglaro siya, kaya mabibigat na magiging laban niya. Eh noon, siyempre, kung Cesar Morales, marami siyang makakalaban. Walang nakatalo kay Efren sa Amerika. Sa kanyang pagsuyod ng mga bilyaran, nadiskubre ni Efren ang ibang mukha ng bilyar. Kaya din pala dito, kahit wala nang pistahan dahil may tournament naman eh. Sumali ngayon ako ng tournament. Cesar Morales pa rin nakalagay. Ang sabing gano'n ng manager, kailangan bigyan na natin ang tunay mong pangalan. Kung hindi, baka di natin makuha yung premyo mo. Tama. Sinabi din niya. Ang nakakalaban niya, hindi talaga Cesar Morales ang Efren Reyes. Ganun ba? Sabing gano'n naman ng promoter. Kahit na iba pangalan, pwede naman eh, sabi niya. Kasi yung dinakalaban mo sa final, iba rin ang pangalan niya. Lumaban at nanalo si Efren bilang Cesar Morales sa unang tournament na sinalihan, ang Reds 9-Ball Open sa Houston, Texas. Pero nang may nagpa-autograph, nabuking siya nang ipirma ang pangalang Efren Reyes. Napanalunan naman ni Efren Namangha ang mga Open Amerikano sa galing at mga kakaibang tira ni Efren na hindi pa nila nakikita o naisip man lang noong panahon na iyon. Yung pinagtatalo ko sila, ang sagot nila, hindi naman yan si Efren Reyes. Hindi naman yan taga-daydig eh, sabi niya. Taga-ibang planeta yun eh, sabi niya. Kasi naging sa magazine, The Man from Different Planet, nakamaskara. $10,500 ang premyo ni Efren sa unang sabak sa Amerika noong 1985. Pero ni isang kusing ay walang napunta sa kanya. Sabi ng Pinoy na nagdala sa kanya sa Amerika, may utang pa raw si Efren na $50 sa mga ginasta nito. Nawalan ng gana si Efren. Hindi ako kumita, pero hindi ako natalo. Na paano na yung napanalunan mo? Eh wala na, hindi ko alam kung nasaan yun. Basta yung mga manager ko hindi na kami nagkita. Sumubok ulit si Efren sa Amerika noong sumunod na taon. Hinabol pa rin daw siya ng malas. Hindi ka manalo, third place lang, second place, gano'n. Noong time na yun, sabi niya parang nadi-discourage na siya eh. Dahil kasi siyempre pag natalo, nagdaramdam siya eh. Pag nag-uusap kami, sabi ko, siguro, di lang siguro panahon pa. Siguro pag nagsawa sa talo, baka manalo. Nagdilang Anghel si Rolly. Di nagtagal, sumikat at nabansagan siyang The Magician. Kaya ako tinawag din magician. Tuwing darating daw ako sa kanila, sa Amerika, meron daw silang napupulit sa akin, iba-ibang tira. Bawat dating ko, iba nakikita nila mga tira. Sa sunod-sunod na panalo ni Efren, natawag ang pansin ng magkapatid na puyat. Sinetap nila ang isang showdown sa pagitan ni Efren at ni Amang Parika, ang champion sa Pilipinas noong 1988. Ang question nun, sino mas magaling sa kanila? Nagre-request ang mga tao. Kaya gumawa kami ng one-on-one laban nila. Race to 35. And Efren won that. Nakumbinsi raw ang mga puyat na ipromote si Efren. Isa ang laban ni Efren kay Earl Strickland sa Hong Kong sa mga event na sinuportahan ng mga puyat. Ito, race to 135, kaya inabot ng 3 araw. Ang nangyari, ang brother ko sumama sa kanila noon. But I was receiving phone calls from them, from developments. Nung second day,
mga 17 to go na lang, Efren was losing 35 games. Oh, wala na. Sabi nila, wala na talaga. O yung mga ibang kasama nga niya, parang namamasaker si Efren, umuwi na lang sa hotel. Sa ikatlong araw, ginulat ni Efren ang lahat. Bata came back on the last day to beat him so badly because he was way ahead in that match and he thought it was all over. And Bata played some fantastic pool in the final day to beat him. Nakuha raw niya sa pokpok ang panalo. So, kasi nung una pa niya, bago itaya yun, may mga pinakpok siya sa unahan eh. Pinakpok ko rin yung uno, tatlong nasa harapan. Bakit mo pinupukpok? Hindi ko rin alam yun kung bakit kasi may pinakpok siya eh. Para mawala lang yung break niya na may pumapasok kung saan, pinakpok ko para mabago lang. Oh, pinukpok mo. So, akin naman pumasok ngayon ng break. Siyang wala, kaya nabutan ko siya. Sadyang mapamahiing tao raw si Efren. Sabi ng kumpare niyang si Django. Pag halimbawang magto-tournament na ngayon, halimbawa mag-i-start bukas ang tournament. Ngayon pa lang, maliligo na yon. Sa whole tournament, di na siya maliligo. Pag maganda raw ang tira niya, yung araw na yon, kailangan di na niya iligo yun. Totoo naman eh. Tuloy-tuloy yung benas niya eh. Ayan, benas niya. Pagkakuha yung benas na damit, yun ang sinusuot ko. Inuulit mo. Pagka natalo, ayoko na yung talo na eh. Ano yung buenas na suot mo? Mga polo. Polo, hindi t-shirt, polo yun. Okay. Yung may bulsa rito, may dalawang bulsa rito, ganyan. Napagdiskitahan din daw ni Efren ang kanyang pustiso. Bisikat ka na, di ba? So, kailangan mo, presentable. So, na-encourage ko magpagawa sa LA. So, ginawa siya ron sa LA. Kaya lang, nung suot-suot siya, hindi na kami manalo. Ayun, nangyari, nung pabiyahe kami, nasa aeroplano kami, pumunta siya. Pagbalik niya, wala nang ipin. Sabi ko, bakit? Tinapon na sa kubeta yung ipin. Hindi raw siya makagalaw ng maayos. So ngayon, pinabayaan ko na siya. Ay pinangalanang Tumataginting na $150,000 ang pinakamalaking prize money sa larong bilyar noon ang naiuwi ni Efren sa laban kay Earl Strickland. nang habulin niya ang malaking kalamangan ni Strickland. Very loose siya with his earnings in the beginning. Up to now, marami siya natutulungan talaga. Doon sa mga napanalo mo, anong ginawa mo sa pera mo? Siyempre, bili muna kagad ng bahay. Maliliit lang naman ang mga premyo namin dito sa tournament. Di naman talaga malaki kumpara mo kay idol natin si Manny. Oh. Biro mo, sa mga premyo niya, wala pa kami sa 1%. Biro mo, 30 years na ako maglalaro ng tournament. Yung isang boxing lang yung pinanalo, hindi pa nakuha yung premyo. Wala pa yun. Layo-layo, wala pa kami kahit 1%. Itong owner nito, yun ang unang sasakyan niya yung binili. Sa Angeles, kitang-kita ang katas ng paglalaro ni Efren. Mga sasakyan at paupahang bahay. Kwento ni Pinong, kahit nung nag-uumpisa palang maglaro si Efren, wala raw tinitira sa sarili ang nakababatang kapatid sa mga napapanalunan nito. Binibigay ko lahat sa tatay ko noon. Oo, wala siyang kinukuha. Pag walang pera, hinihingi naman. Kaya, alimbawa, sinama nung tiyuhin ko, aalis sila. Bibigyan ng tatay ko. Pakikuha bahay ng... Dito, napapabilib si Nathaniels. He looks after all his relatives. He doesn't give them money. He frowns on giving them money. He sends them to school. He helps them in their housing and food, but never gives them money. Ayaw niya. Because to him, that's mendicancy and that's spoiling. You work for what you want, but I will help you. Kung anong gusto mong gawin, kung ano, sa anak buhay. Binigyan kami ng puhunan niya na. Ako, yung mga kapatid ko, ewan ko, ginamit nila sa na-bankrupt naman. Ako, pinatayo ko ng bahay sa anak ko. Bukod sa mga premyo, kumikita rin ng malaki si Efren sa mga grasya ng kasikatan, pelikula at TV commercials. Lumabas nga kami ng 2003 kay Partners. Biro mo, marami na dapat tumatawag na para gumawa kami ng pelikula. Siguro mga anim na tao, pang-anim si Idol.
So yung mga nauna, hindi pwede. Dahil sabi ko, may ano, hindi ko kaya pili ulit. Kaya lang pumayag kay Fernando po, kasi siya yung idol ko. Lahat daw ng kita ni Efren ngayon ay diretsyo kay Commander. Nakabili ako ng mga properties ba, marami na akong nabili ring paupahan. Meron kami sa Diamond. Basta ano yan, mga 8 piraso. Tapos nakabili rin ng farm. May farm kami dyan banda sa papuntang Porac. Ito rin daw ang papel ni Aling Susan kahit nung magkaibigan pa lamang sila. Ako nagsuggest sa kanya, ibangko mo yung pera mo kaysa yung mauubos lang kako. Kasi siya pag ganun lang sinadjust ko, ibangko ko yung pera niya. Nakapagbangko ko ng pera niya, siguro nag-start siya 40,000. Nagkakilala sila sa Lucky 13 kung saan nag-umpisang magbilyar si Efren. Waitress ako noon Doon sa yung second floor noon, bilyaran ng tsuhin niya. Siyempre, hindi mo marunong manligaw yan Ligaw tingin, o kaya pasulat-sulat lang. Pero nagsasalita, hindi. Yun, dadaan niya sa sulat. Ang mayari ng bilyaran, pinsan ko. So, yung kapatid niya, yung kapatid ni Mrs. girlfriend niya. So, sinasamahan namin sila, pati yung pinsan ko, tsaka yung kami ang chaperone, kaming dalawa. Kayong dalawa, kayong dalawa ang nag-asawa. Tapos kaming dalawa nagkatuloy, yung dalawa hindi. Nag-live-in sina Efren at Susan at nagkaroon ng 2 anak. Halos 10 taon na silang nagsasama nang biglang sinurpresa ni Efren si Susan. Galing sa Amerika, 3 araw na siya nakakauwi. Sabi niya, amo tara may pupuntahan tayo, sabi niya. Hindi sama naman ako, ano yun, sabi ko. May mag-aanak ako ng binyag, sabi niya, dito sa Pasay. Tapos akit kami second floor, hintay. Bakit walak-walak ba binyagan? Wala naman tao, tayo lang. Tapos nung dumating na yung mga ninong-ninang, mga kasama, mga bisita, siguro 10 kami lahat. Namaya dumating yung kakasal sa amin. Umpisa na tayo. Sabi ko, ano ba to? Para akong na-surpresa ka akong ganun. Kasi nga hindi mo iisipin, kasi ako may anak akong sa una 2, siya binata. Hindi ko na ganun, paaksalan niya ako. Na-surprise ako, nag-iiyak ako. 3 na ang anak ni na Efren at Susan ngayon at 3 na rin ang apo. Meron bang sumunod sa'yo? Wala po. Itong panganay ko, itong lalaki nandito. Nandiyan ba siya? Nandun siya, pero wala siyang alam sa bilya kundi magpatalo Hindi mo naman tinuruan. Ayaw magpaturo, tinuturong ko, ayaw niya. Baka akala ng mga tao, magaling dito ang kamukha niya. Talagang sobrang ninervous ako. Pero tinuturuan niya ako kung sa makakaya niya. Kaya lang, tingin niya parang, kasi nung bata pa ako, dapat din palang nagpursige na ako. Ngayon, 26 na ako. Medyo mahirapan na rin. Dahil po, itong panganay ko, itong lalaki nandito. Nandiyan ba siya? Nandun siya, pero wala siyang alam sa bilya kundi magpatalo Hindi mo naman tinuruan. Ayaw magpaturo, tinuturong ko, ayaw niya. Baka akala ng mga tao, magaling dito ang kamukha niya. Talagang sobrang ninervous ako. Pero tinuturuan niya ako kung sa makakaya niya. Kaya lang, tingin niya parang, kasi nung bata pa ako, dapat din palang nagpursige na ako. Ngayon, 26 na ako. Medyo mahirapan na rin. Pati na ang mga tagahanga ni Strickland ay napapalaki. Dahil kasagsagan ng pakikipag-tournament ni Efren nang lumalaki ang mga anak, madalas wala ang ama sa mga importanteng okasyon. Ikinalulungkot ito ng bunsong si Shelo. Merong mga events na wala siya, ganyan. Kahit na gusto mong nandyan siya, hindi siya makakapunta dahil busy sa trabaho. Yung mga lang, simple magpa-perform lang, ganyan. Siyempre, mas maganda kung nandun sila para mapanood ka nila. Kaya lang wala. Hindi sila makakapunta. Minsan kasi sabi ko, hindi ka nakilala ng mga anak mo dahil ako lang palagi kasama. Nung maliliit yung mga bata, hindi nila gaano si Efren. Naiintindihan naman ito ni Efren. Alam naman nila, lagi yung anak buhay ko, yung billiard tournament Ito, yung anak ko, sumasama lagi to. Pagka maglalaro ko siya, may inaabangan lagi to. Nervyosa si Aling Susan
Kaya madalang siya sumama sa mga laban ni Efren. Nararamdaman daw ni Efren ang kaba ng asawa tuwing nanonood. Ang laban ni Efren noong 1999 World Pool Championship sa Cardiff, Wales, ang pinaka-ipinagmamalaki ni Aling Susan. Doon siya nakilala. Tuwan-tuwa, nagtatatalo nga kami lahat dito eh. He looks as casual as when he first started his first match in the group. For the title, world champion, he's the king of the nine-ball ring, Efren Bata-Reyes. Ito ang kauna-unahang laban ng bilyar na ibin-broadcast sa buong mundo. Filipinos stayed up till 3-4 in the morning to watch him play. We covered it here, but he just mauled the Chinese Taipei guy. He just played with him. The world professional pool champion, the magician, Efren Bata-Reyes. Sabi ni Nathaniels, binago ng laban sa Cardiff ang buhay ni Efren at ang imahe ng larong bilyar sa bansa. He won the championship 1999. And that's when pool or billiards got a boom in the Philippines. Within weeks, billiards halls were sprouting up all over Thomas Moroto, all over the country, like the basketball courts in every street corner. Naman sila, ang kalabang Pilipino na si Bustamante, si Django, yung kumpare niya sa finals, pagtitira si Bustamante, binubuo ng tao eh. Halos ayaw paglaruin because tigilan nyo na, laban ito eh. Kailan mo na nalaman na, wow, iba na, sikat na ako ngayon, kilala na ako ng lahat ng tao? Nagbago lang kasi noong 1999. Hindi naman ganito ka dati eh. Puro panalo nga kami. Nung bata pa ako kasi naglalaro, mga taga nga ako na, mga taga-bukid eh. Mga bata, mga fans ko, miski wala pang tournament. Marami na akong fans, mga ano. Pero iba yung nangyari noong 1999. Bumundo na pagkadarating ka, doon na lalo na, marami ka nang ino-autograph. Naisip mo ba na malaki ang contribution mo sa pagiging angat ng Pinoy? Hindi ko alam kung wala naging ganun. Sasaba ka pa ba sa tournament? Nasa iyo pa yung corona na pinakamagaling sa buong mundo? Hindi ko na naisipin na sa akin yung pinakamagaling. Walang nakapaghanda kay Efren sa sumalubong sa kanya sa Pilipinas pagkatapos masungkit ang grand prize sa unang World Pool Championship noong 1999. Pag-uwi ko noon, napaiyak pa ako dahil sa salubong ng mga tao. Ba't ka napaiyak? Eh, siyempre nagulat ako doon. Naiyak ka? Naiyak ako eh. Ano inisip mo noon? Ano ko ito, bakit ganito? Tsaka natatakot ako magsalita. Hindi naman ganito lagi dapat. Bakit sobrang ng mga tao sa akin nga? Siyempre, baka inisip ko, kumahal nila ako. Ano? Siyempre, tuwan-tuwa ako ngayon. Ito si Efren, malayo na talaga ang nararamdaman. So, nung sinasalubong ka ng mga tao at tinatawag ka, ano yung nararamdaman mo? Uy, siyempre, nervous ako. Hindi ko tuloy malaman kung ano sasabihin ko eh. Pagka lalo na pag in-interview ko, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Mula noon, sinamba ng mga tao si Efren. After he won the World Championship, naglaro kami dun sa lugar ni Senator Manny Villar sa Star Mall. It was attended by 10,000 people. Siguro pinakamaraming nanonood dun. Nung naglalaban sila, ang kalabang Pilipino na si Bustamante. Pagtitira si Bustamante, binubuo ng tao eh. Halos ayaw paglaruin because tigilan nyo na, laban ito eh. That's how they like Efren. Ito yung pinanalo ko sa World Japan Championship. Kabi-kabilang parangal ang iginawad kay Efren mula noon. Presidential Legion of Honor noong taong 2000. Hall of Fame ng Billiard Congress of America noong 2001. At nitong 2006, isa sa 60 Asian Heroes ng Time Magazine, kasama nina Cory Aquino, Lee Kuan Yew, Mahatma Gandhi at Mother Teresa. Anong nararamdaman mo noon? Ba't ako nalagay dito? Ang dami naman ako. Dahil magagaling. Bakit sila Ilorde? Wala sila rito. Eh yun ang mga sikat dati. Sila pa yung nag-4 times world champion na yan. Nauna pa naman sila sa akin sa sport. Get to know
Tinanong ko dun sa editor ng Time Magazine. Sabi ko, yung senior chief editor, bakit si Efren, billiard? Sabi niya, lahat ng junior editors namin, lahat ng unanimous choice siya. Fans niya. Sabi ko, hindi naman dinalaro ang billiard sa Hong Kong. Hindi mo siya, ba't nakikita namin sa TV? Sabi niya gano'n, unanimous choice siya. Hindi raw malilimutan ni Puyat ang speech ni Efren nang tanggapin ang parangal. Sinabi niya, Asian hero, bakit ako po? Why me? Sabi niya, I have not done anything to change Asian life. Sinabi niya yon. Yun ang sinabi niya. Sa Tagalog, binasa niya, yung translation na ginawa ni Ronnie Nathaniels, ako sana ang babasa. Sabi ko, makakapagsalita na ako dito sa mga distinguished people. Pero kinausap ako nung editor, yung senior editor, may I have the privilege of reading the translation. Ako naman, sige na, okay lang. Oo, okay. So ano po yung sinabi niya? Yung, bakit nga daw siya hero? Hindi sa palagay niya. Sa palagay daw niya, dahil sa popularity na abot ng billiards. Ba't hindi niya inako? Ang sinabi niya, nagpapasalamat ako sa lahat ng promoter, kapwa player, mga sponsors na nag-promote ng billiards to where it is today. Okay. So he has remained humble. He has remained humble. Yes. His humility is unbelievable. Is he, among all the athletes that you have met, Filipino athletes, does he stand out? Well, in terms of achievements, I suppose Pacquiao stands out. But in terms of humanity and the human dimensions of an athlete, Bata Reyes and Elorde are way ahead of Pacquiao, in my estimation. Nitong 2006, lalo pa raw pinahanga ni Efren si Nathaniels. Lumaban at napanalunan ni Efren ang $500,000 na premyo sa International Pool Tour ng multi-millionaire na si Kevin Trudeau. Bata won that, but didn't get paid. The Americans threatened to sue Trudeau. Bata said no. Django said no. Kasi sabi nila, yung unang-unang laban ko doon, $100,000, he paid me right away. This one, I know he has problems. So hintay tayo. We'll wait. Give him time. And he paid in installments. And Bata was very happy about that. And, you know, to him, money is not a prime consideration. His attitude is to make the Filipino fans in the audience happy. Yun lang. Pinaikot pa yung bola ng Manny. Bukod sa pagbibigay aliw, malaki raw ang ibinabahagi ni Efren sa mga Pilipino at sa mga kapwa manlalak. Nabigyan niya ng honor ang ating bansa na Pilipinas dumadating at saka ang pinakamalaki sa akin na nagawa niya is pag naglalaro siya abroad, yung nabibigyan niya ng kasiyahan yung mga bagong bayani na. Dahil sa wala ka nang makalaban, dahil sa natalo mo ng lahat, hindi ka ba nag-isip na wag na lang kasi wala naman ako makalaro? Hindi naman ano yan, kamukha ngayon, nagkaroon ng tournament. Kasi dito sa atin, naisip ko noon, talagang wala. Kasi wala naman tournament sa atin dito ng araw ng mga ganito eh. Simula nang mapunta ako ng Amerika, doon lang nakita ko, pwede pala dito kahit wala ng pistahan dahil may tournament naman eh. So lagi na ako pumupunta ng tournament ngayon dahil wala na yung pistahan eh. Inakalaan mo bang magiging ganito ka kasikat? Hindi ko akalain na pupunta sa sport din ito. Eh, hindi ko malalam na sport din ito eh. Kasi nung dati, nung una pa to, pangkanto-kanto lang daw to. Sabi ng mga matatanda, binabawalan pa nga kami. Pumunta ng bilyaran eh. Kaya lang naman naging popular to, nagsimula ito, nung mga na-televise na itong mga laro to sa mga tournament. Correct. At ikaw daw ang nagpasikat nitong laro. Dati na dapat yan, 1991 pa lang. Kasi nate-televise niya kahit sa Amerika, hindi lang kita ng buong mundo. Doon lang. Eh, nung makita yung 1999, sa buong mundo na yun, nakita na. Nung unang beses mo sa Amerika, natakot ka ba? Hindi, paano tatakot ako sa aeroplano? Doon ako natakot. Dahil yung biyahe ko, nakakatakot sa aeroplano. Eh, doon pala ako sumakay ng aeroplano eh.
Surprise yourself. Even your fucking roommate was surprised. Huh? Good shot, huh? You can't do that. You can't do that shit. Good on, mate. This guy is superhuman. Tiger Woods ain't got shit on him. Confío, esto que es el sorteo, ¿eh? Aquí, ¿qué me das? Cuando pasas a casa de... Esto aquí es el sorteo. Es cambio. ¿Es cambio? Vale, ya está, correcto. Vale, esto sí, ¿eh? Cambio también. No, porque... ¿Qué parece? Es que parece un fotógrafo, tío. Ya no tiran más, no tiran más. Joder, con mochila y todo, ¿eh? Greg, Greg. Ay, ya te lo mía. Aquí está, ¿eh? Aquí está, ¿eh? ¡Wala mía! Pabalikan pa na. Quiet. Pabalikan kaya pa na. Patay kaya pa na. Bugoya. Hala! Idol talaga.